DXDR of 94.1 IFM. Kini si Edwin Point ito ng regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog, pinaagi sa APT Media Services. Mga tundasok kanina sa duha at takna at tulumanon ang Kapihan sa Dipolog. Nanukan kita live diri sa Sunburst Fried Chicken ground floor, Kapihan Hotel 1 in Dakbayang sa Dipolog. Today is July 26, 2015. Nanungaktulan na kita sa tuig sa 2015 o ingon man sa kanunay, manginaw kita nga anak kita sa maayong paglawas o ingon man ang atong mga pamilya nga kauban nato sa matag taktak nga tanan o ingon man tuwa sa atong mga minas kinabuhi ato sa gawas sa nasod inapunta nga lugayan usab sila o maayong paglawas sa ato ang labaw nga makagagahon. Kita magpasalamat sa kanunay sa ato ang labaw nga magkagagahon nga naghatag kanunay kanato sa kusog, sa kinabuhi ug ingon man sa matag domingo nga tanan nga atong i-share ang ato ang higayon ug ingon man ang atong kahibalo magpisayo kita sa atong mga bisita, sa atong mga opisyalis alang sa kalambuan kanatong tanan. So kanang buntaga atong ikauban ang ato ang mga opisyalis sa Parole and Probation Administration ilaw mo sa Department of Justice nga ani-ani sa Dakbayan sa Dipolog, Dakbayan sa Lapitan, o lima sa Tibok, Kayuligan sa Buanga del Norte nagserbisyo sa atong mga katawhan. And then, we'd like to acknowledge also sa ato ang special events team today nga kanunay nga nag-cover sa ato ang Kapihan sa Dipolog Live. Pinaagi sa kaimanan sa RMN, si Taxi Bunda ang nagdala sa tingog sa kahanginan ng kanato matagluligo ng tanan. Si Danny Luhor dito usab sa istasyon sa ngalan sa top station manager nga si Mr. Edgar Bagomo. Dahil salamat isa nganto sa atong IT director ni nga si Mr. Silver Adriatico Rodriano nga mo'y nagdala sa ato ang live streaming www.rmndipolog.tv.com. Dapat ipamunta ng kamera ninyo makita ko lang iyong pagkaambungan sa ato ang live streaming. So, good morning. Dayon, ato ang ipahibalo di ay nga karong buntaga sa beautiful Sunday morning here in Dipolog City. Dayon, padayon ato mga tagsa-tagsa ka mga dibuhaton. Atong mga dunay mga pagbuhat niya sa itong mga tagsa-tagsa ka panipalay, hold on to your seats, maminaw kita sa ato ang mga karadyuhan, o doon naman kita ay mga laptop sa social media, link lang sa Kapihan sa Dipolog sa atong live streaming www.rmndipolog.tv.com o ingon man matag semana nga tanan na ato ang Kapihan sa Dipolog ana kita sa YouTube, link lang sa ato ang Kapihan sa Dipolog sa YouTube. Belated happy birthday nato sa ato ang amiga nga kinangusgan through the years nga si Cynthia Daime Cabrera. Ang gabi dito sa ilaan ang pirami na napak ni manawa mi nato og kapitan kay giuna na mo ang birthday ni Cynthia. Thank you so much sa lamian nga mga pagkaon kauban sa iya mga minas kinabuhi si Engineer Edmar Cabrera iya ang kabanahan o ingon man iya ang duha ka kaluha o si iya ang anak nga si Ronson si Zineb nga tuwa sa gawa sa nasod nga iya ang anak ni nurse. So daghang salamat sa makabungog nga panihapon ang gabi Cynthia o Edmar. Na abot mi dito wala po din nagkapihan sa Dipolog pero dili lang on air. Tuwa dito si Regional Director sa Comelec si Attorney Joey Balisado. Tapos tuwa po dito si Attorney Jose Macote. Tuwa po dito si Attorney Miguel, Attorney Luis Miguel dari sa Dipolog City Comelec. Dahil tuwa po dito si Paul Balisado ang ato ang Comelec sa Sindangan, no? So, dahil si Sindangan, Comelec man officer sa Serious Meniago. So, nakurami dito nagkapihan sa Dipolog report. Kauban sa mga Comelec officers na itong interview with the other 2 Sundays ago, dahil atong picture na tuloy nga, no biometrics, no vote, no? So, no bio, no boto. So, tuloy mo magpa-biometrics sa inyong tagsa-tagsa, kaugalingon, hindi mo makabutar around 2016 nga national election. So, imanira ninyo ha, at lang share, ato i-share nga kasayuran. Kahapon sa atong pahasubo, ang grupo ni Annie Brody
Pahulaya Pirocho. Atong kauban sa Zamboanga del Norte Press Club, kaniadto sa presidente ko sa Press Club, year 2007, siya ang ako nahimong nga secretary. So, salamat kaayo sa mga memories sa among kauban nga si Rolly Pirocho nga gilubong kagahapong adlaw. Ang iyang haya dito man to St. Peter Funeral Homes, and then gilubong kahapon dito sa Kunakon sa Centennial na or Millennium, Centennial, Millennium, no? Nga cemetery sa Kunakon, Pulangko, sa Zamboanga del Norte. Ang iyaang minahal sa kinabuhi ng pamilya, ng ipanguluhan ni Violeta Daimil Pirocho, no? Our condolences. So, rest in peace, akong amigo nga si Rudy Pirocho. And then, belated Happy News 1000 dito sa Nakbayan sa Lapitan. Tapos nilang pagka-traffic, paingon sa Lapitan. Dahil kaya ko masinta sa balo ko nga, nabista dito sa Lapitan. Kaming Ariel Agabi, gikan sa Kumpirang Cynthia sa birthday, dito sa Lapitan, kaya nanakot na lang ni. So, hindi na ito kaligtan nga. Gawa sa mga pagkaon, sa mga lulihayaw, o sa mga kumpirang todo, kinahanglan nga magpasalamat po sa Ginoo. No, hindi na ito nakalimtan. Hindi pwede nga tama na ta sa mga kalipay. Kinahanglan magpasalamat po sa mga grasya na atong nakuha gikan sa itong labaw ng mga gagawin. So, mao ka na ang ato ang talan-aron diri sa atong Nakbayan sa Polo, Nakbayan sa Dapitan, o iguman sa Tibok Lalawigan sa Zamboanga del Norte. Una ba itong pahapon, last Wednesday, at mga bisita nga gi-entertain ni Governor Roberto Wayroy, ang ato ang administrator sa Philippine Coconut Authority nga si Administrator Romeo Arancon Jr. Kauban niya si Undersecretary sa Office of the Presidential Assistant for Agriculture, Assistant for Agriculture and Food Modernization na si Jose Rinolita Giza. No, mato yung imong bisita sa probinsya nga i-abi-abi sa pinaagi ni sa pagpangulo ni Regional Manager Ralph Amoy sa Philippine Coconut Authority. So, mo ka ang ato ang imong bisita din. Last Friday, ang ato ang press conference kauban sa ni Deputy Administrator Lorna Yumol, dayon to si Regional Director sa Region 9, nga si Tarcisia Campos. Mauna nga bisita nato karong taga ang ato mga taga probinsya Parole and Probation Administration ilaw sa Department of Justice. So, ato ipaabot ato mga panamis karong taga kung sila Robel Ligorio, inaabot ta nga onda pamiluwi na ka. And then, si former Congressman Atty. Rosilio Mante Barinaga, to asa sa Boga City, i-bake off siya kay di siya katentro butaga. Si Consyal, si Borgo Romeo Brayley, atong ipaabot nga babot rin sa ato ang kapiyan sa Dipolo. Si Edgar Saranda, o ingon man ato ang Info Center Manager sa Philippine Information Agency, nga si Mr. Pons Roda. Kaya si Joyo Salavilla, doon ay klase karon sa Masteral Casa Andres Bonifacio College, no? Muna ito mga pag-iitan ng mga panelis din sa ito ang kapihan sa Lipolot, matag Domingo nga tanan. And of course, before anything else, ay hataman na sa atong proper discussion, atong pasalamatan ang mga atong sponsors nga nagdala o kinabuhi sa ato ang kapihan sa Lipolot, matag Domingo nga tanan. So thank you so much ngadto sa Janus Marketing na namaligya sa lilain ng mga spare parts sama sa Isuzu, Mia, Mazda, Suzuki, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, uban pa sa ubos lamang ang presyo. Mao kada ang Janus Marketing nga ipinag-iyahan ni ABC President Honorable Janus Yun ay utang sa Quezon Avenue, Dipolog City, matawag sa telephone number 212-1148. Mao kada ang Janus Marketing. Daghang salamat ngadto ka Honorable Sereno Colvis Angeles, ang atong Vice Governor o Presiding Officer sa Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte. Si Vice Governor Sereno Colvis Angeles may mangulo gayon sa matag session diya sa atong Sangguniang Panlalawigan nga ipahigayon matag Lunes sa hapon, alas 2 sa hapon mag-start diya sa ato ang SP Session Hall. Daghang salamat na po mga Honorable Julius Sinapikit, atong Presiding Officer Pro 4, Bangitan po ni Abogado sa Sangguniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte.
board member sa 2nd District, Tatong Zamboanga del Norte. At ito ka Honorable Romalo P. Soliva, Chairman, Committee on Finance and Appropriations sa Kuryang Panaligan sa Zamboanga del Norte. Thank you so much. O ngayon man sa J&P Fruit Nursery and Lumber Dealer na maligyan sa fruit seedlings at a very reasonable price. Fruit Nursery located sa Barangay Lingasan, Blanco, Zamboanga del Norte. O ngayon man na maligyan sa mga lumbers dito nagutang sa Barangay Galas, Dipolo City. Mo ka ng J&P Lumber and Nursery and Lumber Dealer, owned and managed by Mr. Porferio Necisario. Daghang salamat ngadto kang Attorney Jonal Jojo Napigit, ang atong ang kinakusgan usab nga konsehal diha sa Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Dipolo. Paggiitan usab kini nga abogado. Dahil hermano ni siya ni board member Julius Napigit, no? One happy family. And of course, thank you so much ato ka Mr. Nelson Velasco, ato Provincial Environment and Natural Resources Officer, Conpetro, sa DENR, Santa Isabel, Dipolo City. Daghang salamat ato ka Mr. Geoffrey Zayas, Community Environment and Natural Resources Officer, con DENR, sa Santa Isabel, Dipolo City. Daghang salamat ato ka Mr. Muhammad Hasan Adjo, ato Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, sa DAR, Santa Isabel, Dipolo City. Daghang salamat ato sa ato ang atong board members sa 2nd District President Regional Board Members League of the Philippines, panel sa Kapihan sa Dipolo, si Board Member Rodilio Boyli, ug si Honorable Ruben B. Ligorio, City Councilor sa Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Dipolo, panel sa Tuang Kapihan sa Dipolo. Thank you so much ngadto ka Ma'am Nati Bayubay, ang ato ang Assistant Provincial Schools Division Superintendent. Bago lang yun siya na-appointed na Assistant Provincial Schools Division Superintendent sa Zamboanga del Norte. Last week laman ni Brother Luis Tru, no, ang atong Secretary of Education. Congratulations, Ma'am Nati. And then, daghang salamat ngadto sa National Green Corporation of the Philippines, kon GCP, na nagkadayon dili mukatkat sa transmission tower ug labaw ra nga dili mangawat sa kuryente pinaagi sa pagkabit sa jumper aron dili makuryentehan. Message of concern coming from the GCP, pinaagi ng Elizabeth Bichay Lagaga, ang atong Corporate Communications Affairs Officer sa GCP, Cagayan de Oro City. And last but not the least, thank you so much ato ka Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA, kang Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. O ingon man akong ang pamusta sa akong anak si Lady nasa King Fahd Medical City sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. God bless you, anak. And then, ato ang pangusta ato kang Mr. Vicente Chanson, ang ato ang number 1 fan sa Kapihan sa Dipolo, tagihan ini sa Molinas Pension House. Nag-pray siya sa New Jersey, USA, dayon sige ni siya o palo sa ato ang Kapihan sa Dipolo. And then, so mao ka na itong ipagpasalamatan ang atong mga greetings sa atong Kapihan sa Dipolo karong Dominguha. And of course, atong i-acknowledge din ang ato ang mga bisita karong buntaga gikan sa Parole and Probation Administration ilawom sa Department of Justice. So, without much ado, atong i-acknowledge din ang pag-iabot sa Ladies First After Men, no? Si Ma'am Edna Gudoy, ang ato ang, si Ma'am Edna Gudoy, ang ato ang Chief Parole and Probation Officer sa Dipolog City. Good morning, ma'am, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning, Mimo, ma'am. Good morning sa tanan nga naminaw karon o sunod ni ini nga Kapihan sa Dipolog. Nagpasalamat ako sa Dipolog City Parole and Provision Office nga itagaan kami higayon nga maapilan ng Kapihan sa Dipolog. I hope nga na ako'y ma-share sa public pinaagi ni ini nga programa. Okay, thank you so much, Ma'am Edna Gudoy sa ato ang Dipolog City Parole and Probation Administration. From Capital City, si Ma'am Janet Regina. Good morning, ma'am, and welcome to Kapihan sa Dipolog.
Good morning sa tanan, good morning Ma'am Edith sa pag-imbitar namo karon sa lahat ng salamat. Niya kami karon para pagpahibalo sa mga unsay mahibalik-an sa publiko bahit sa parole and probation. Okay, thank you so much, Ma'am Jeanette. Of course, ang sa ato ang provincial Chief Parole and Probation Officer, si Mr. Jose Alan Santillana. Good morning and welcome to Kapihan sa Dipolog. The first time na kayo dito. Dagang tayong salamat. No? Sa way pag-laban-laban, akong igagaw si Ma'am Edith. Salamat sa Kapihan sa Dipolog na iibitar mi karon para matagan sa higayunan, no, nga mapadangat na mo sa kadaghanan ang unsa gyud ang buluhaton, unsa gyud ang misyon, unsa gyud ang trabaho sa parole and probation administration diri sa atong komunidad. Unya na lang mo pasalamat sa uban nga nakatabang sa mga opisina kay anyway, taas-taas ko nagtanaw. Thank you. Thank you so much, Gawins Alan. At i-acknowledge sila ito bisita. Si Mr. Godoy nga. Ay, June ko rin. Ako na ako yung friend sa Facebook, no? Yan, kinakusga na kabanahan, no? Okay, so, welcome to Kapihan sa Dipolog. Friendly sa Facebook. Okay. So, mao kini ang atong mga bisita karong buntaga. To start off, atong pangutana 39 years of existing, no? Ang parole and probation administration. So the question is, unsay atong gi-celebrate? Unsay atong natabang sa atong mga katawhan? Pinaagi sa inyo ang opisina. Aron masabtan sa atong mga katawhan nga naminaw karong buntaga nga unsa ang function, unsa ang role sa parole and probation administration. So, from isa may muna o si Alan or si Edna or si Jeanette. Sige. Okay, sige, Ma'am Edna, go ahead please. Kanang parole and probation administration. Bakit siya namin, ang aming yung kuan, ang treatment of rehabilitation sa criminal offenders. Yung instead, kung sa probation, instead, ang mas sa pusuhan, correctional institution, anan sila ibutang sa gawas, community-based rehabilitation ang SAMUA. Anan sila sa community, manginabuhi sila sama sa uban nga normal nga tao, uban sa ilang pamilya, makabayad sila taxes, dahil kanang manginabuhi sila yun, nga legal nga manginabuhi, nga instead ato sila sa pisuhan, ang gobyerno makasave og taxes for mana siya. Dahil, introduce namin og mga programa alang sa ilang rehabilitation. May 3 major programs, PC, Therapeutic Community, no, mauna siya, ang Therapeutic Community, mauna siya ang self-help social learning treatment in sa community o sa ilang PC family, kay ang ilang mga kauwan, mauna ang ilang PC family. Then, ang mga staff sa parole and probation administration, mauna siya na ang clients, mga primary therapeutic vehicle na ma-enable na mo ang clients nga pumulong sila from wrong living to right living. Okay, thank you so much. Ato ang ipasabot sa itong mga nanginaw, karong buntaga, kinsa ang mga kliyente sa atong parole and probation office, no? In what way nga matabangan ninyo ang inyong mga kliyente? Will you just explain it? Simon Jeanette, please. Okay. Ang probationer, lahi na siya sa parole. Una lang ako ikuha sa akong history siguro sa probation, ma'am. Okay. Ang probation, sa 1976 ni siya, ang PD, Presidential Decree 968, nagipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos. O kanigikupya lang ni siya sa US, ang probation. So, 1976.
nagsugod. Ako na 18 years pa ko sa parole and probation. So sa 39 years na karon. So ang kaning mga kliyente, mo sila ang mga tao nga gusto nga nakonbikto, nga nakasala sa komunidad, nga nakonbikto og less than 6 years and below. Muna ang probation. Nagmayroon na siya nga kaso. Nagmayroon na ang kaso. Ato na ipahibalo, ato i-explain sa mga minaw na ito karon kay Mm. para makasabot sila labi na kato mga tagtungod no nga pamilya. Okay, go ahead sir. So, 6 years and below ang sentensya na first conviction po niya kada ang nasala. Kung nakonbikto na siya sa una, na siya probation, then pinagdidili na siya pwede. Ang mga disqualification sa probation method, kung ikaw na konbikto og 2 months above, hindi na mag-probation. Kung nakay-previous conviction, na 2 months above, and then nakay fine nga 200 pesos and above. Okay. Kung sama niya ng probation, kailangan pa na siya sa parole, di ba? Kahit sa parole, kahit pa na executive clemency. So, palihog sa sabta sila. Ang probation, usa ka pribilehiyo nga gihatag sa korte sa usa ka tawo nga konbiktado nga gusto mo bag-o sa iyang kinabuhi. Ayo, okay. Go ahead, ma'am. Mauna ko lang nga, kailangan nga na yung mga disqualifications nga atong pagbasihan. Una, katong 200 pesos and above ang conviction, previous conviction o kanang 2 months and above nga previous nga nakonbikto po siya sa una o kanang pagkalak na mo sa investigation nga ang komunidad ma-threatened sa iyang pagpagawas. Ang mga barangay officials dili misugot kay dili siya maayo pag-ausog kay dili siya ulit ang peace and order sa community dili maayo. So, there must be an acceptance in the community Yes. before the reintegration of a gaya Yes. na inmate. Yes. Okay. Tapos ang parol na po, ang parol gihatag na siya sa usa ka konbiktado po na nakaserve na siya sa ilang minimum sentence dito sa prisuhan. Ano sa mga minimum sentence niya? Panalitan ang iyang sentensya is 6 years and 2 days to 8 years. Kinahanglan at least 6 years, iyan ang na-serbisyuhan dito sa sulod sa prisuhan. Makaabay siya o parol o maayon po na niya ang kandak sa sulod sa prisuhan. Good behavior. Tama Yes. lang. Tapos ang executive clemency, mauna siya ang absolute pardon, ang commutation of sentence, mauna siya nga, gihatag na siya, ang presidente lang na siya, discretion sa presidente sa Pilipinas. Okay, before we proceed, we'd like to acknowledge the presence of our manager sa Information Center, Philippine Information Agency, always late, si Pons Roda. Good morning, Pons. Welcome to Kapihan sa Dipolo na. Okay. Okay. May mulat sa itong mga bisita karong untagan ang Parole and Probation Administration ikan sa Dapitan, Dipolo o sa probinsya. O unang-una akong kayo sa rin niya, higayunan nga ako congratulate ang delegasyon sa Minao sa Kinabayo Festival sa kahapon. Kay sila mo'y second. Sa lima ka delegasyon, ang Masalmot, Orequita, Aloran, Dipolo, La Libertad, o Minao, ang naging champion ang Orequita. Dahil ang second ang Minao, third ang Dipolo, ang Aloran, yung wala kong kakuan sa ranking sa Dipolo kung La Libertad sa ikuan nila. So, congratulations kang kagawat mga natin. Kaya iya yung personal na finance. Actually, yung dalaan nila, pero ang nagdaan ko pa ni ang kapurot at tao kadakanan, mga 80 din sa kabuk, nasa gulang lang sa kapurot na isa o purok tunggo isa,
So congratulations kaninyo tanan diha sa Puro Cacao, ang garbo sa Mindanao nga isang mo kagahapon sa Kinabayog Festival. Congratulations kaninyo tanan og sa atong mga sugi di Mindanao may mundo. Thank you so much. Patuwa na kadaog kasi may star dancer. Okay. Oh, taga-Mindanao na siya. Okay. So, back to our discussion, no? Executive clemency, pinaagi sa presidente na siya aprobahan. Ang parole, to 6 years below, above, ang parole, ang sentensya, kaya ka makaabel, no? Ang provisionally, 6 years below. Okay, so, wala ang iyang kalainan, no? Pero ang ato ang pangutana, mauni, how often, how soon, for nga mga agree, kanana ang mga tagtungod, kanana ang parole, probation, o executive clemency. It's sa may mutubag. Okay, si Mr. Jose Alan Santillana. Sa probation, once reviewed na in a lifetime sa tao, ma-avail ang probation. Kung naka-avail na ka, actually, durang ko nakaklase ang probation sa Pilipinas. Na ay youth probation, na ay adult probation. Kanang sa youth probation mo nang dala karon sa DSWD, kanang at sa unang abalahod katong hindi ba na o ay 603, tapos na amended na to muna sa youth probation. So, But excuse me lang, pero ang youth probation, pareha lang gihapon ang requirements or lahi siya, ilo sa 6 years gihapon. para to siya minors angod. Tapos lahi kay akong tan-aw magod prior sa conviction man to ila mata. Amo after conviction, tapos adult ang 18 years and above. Ngayon kasi biserbisyuhan na. Biserbisyuhan na ayaw siya maka-avail. Wala serbisyo pero na-convict na. Okay. Kuan lang, i-suspend lang ang sentence sa munang sa probation, sa adult probation, kanang amo di dala. Now, kaya pangutana mo kung ikapila ang probation, ma-avail. Kung ang youth offender naka-avail na sa youth probation, maka-avail gihapon siya sa adult probation. So, kung ang tao naka-avail na sa adult probation, wala na second chance na, no? Once reviewed, ma-avail ang adult probation under sa PD 968 na gidala sa among opisina. Sa Paul, among na-observe na pwede ang bisag twice, no? Bisag thrice, mas depende sa result sa kung sa iyang behavior. Like sa first na mo-avail sa parole, subject niya po siya sa investigation, background investigation kung sa iyang behavior. Pero dili lang once ang parole ma-avail. Kinsa man ang makahimo ra gyud nga mo rekomendar para makapahimulos ini nga mga pribilehiyo ang ato mga piniriso. Sa probation, ang among office, among agency, no, ang Parole and Probation Administration, ang tahasan sa gobyerno, inaagi sa court, no, kung bahin sa probation. Ang court, ang hatag na order to conduct post-sentence investigation. We are given 60 days para masubmit ang post-sentence investigation with our recommendation na i-grant ba or i-deny. However, kanang tanan ang court region ang mo decide whether i-grant
or deny ang application for formation. Sa part naman sa parol o sa executive, sa parol sa una, no? Sa parol, ako yung opisina ang tahasan sa Board of Pardons and Parole ang mahatag ng order to conduct investigation, background investigation. Now, kung na-submit ang akong investigation sa Board of Pardons and Parole with corresponding recommendation. So, with that, ang Board of Pardons and Parole mo decide finally kung i-grant ba ang application for parole or i-deny ba. Sa executive clemency, amok niya pong opisina itahasan, i-orderan sa Board of Pardons and Parole to conduct background investigation. After sa akong isapit na mo ang background investigation sa Board of Pardons and Parole. But dili ang Board of Pardons and Parole ang approve. Ang Board of Pardons and Parole mo pasaka ngadto sa musabit ngadto sa presidente for this decision. Anak palakaw sa probation, parole o executive clemency ma-approve o dili. Okay, thank you so much. It is a very tedious process. Kabalutana, kunti kaayo, langan kaayo, it takes a lot of time, money, and effort. So, pause, kunyara pa niya mali. So, ang ato pangutana pa ni, how often mo po napapahimuslan yun? Kay, kapalumanta na, daghang kayo mga tigulang na naasa mga prisuhan, mga masakiton, wala ni prosper ang mga kaso kay, let's admit it, no? It's a sad reality na slow dyan ang atong justice system dyan sa Pilipinas. So, namatya na lang, ikamatya na lang ang mga kaso, walang ma-enroll, dahil mag-apply magaling o parole, provision, or executive clemency, hangtod ba, kanus apo sila magpaabot nga, makapahinalo sila, hindi nga pribileyo, to give them a second chance to reform and to reintegrate in our society. Sir Alan. Sige, Sir Alan. Actually, no, I want to tumupos sa studio. Medyo dungay, no? Kay actually, especially sa profession, talagsar yun na may tabok na may exceed 60 days ng investigation. Kaya we do ay nakasakot sa win kung saan kinabuhi sa prisuhan kay sige kinigaw. Kung ganapot ang mga gawas na takmodyo na pinaka-trabaho, we do feel also kung saan feeling sa mga prisoners sulod sa prisuhan. So kami sa field office level, nanigamot kami. Taman sa mayo, kung mahimo kanina mga 30 days. Tapos, in fairness po sa mga courts, no? Pas doon ang atong courts karon as far as probation is concerned. Sa doon kayo mabot ng 60 days. Depende ito pagod sa mga sitwasyon sa ang tao sa gabalin-balin sa lugar. Daghang itawag na courtesy investigation. So, kung 5 places in 10 years ang naabtan, nga mo puyo siya ng mga 1 year, 2 years. 5 places po ang courtesy investigation. Ito nga ito kadalugan nga yung para mag-imbestigar. So, anak na situation, medyo mo exceed of 60 days. Anak na siya. Ngayon, in fairness po sa Board of Pardons and Parole, ang observation karon pas jud ang ilang disposition sa mga application for parole.
Diri lang siguro sa executive clemency, depende naman ako sa discretion sa kay sole discretion nila niya. Tapos depende po sa iya siguro priority, no, kay ibang taon sa trabaho sa presidente, hindi po Pilipinas naman yun. Daghang problema. So yung anak kung share, no. Correct lang ako ang sitwasyon ang Okay, what's your question, please? Ma'am Janet, I have a question. Kana mag probation, ma'am. Dili man tanan nga na priso. Nakagawas naman na sila daan. Basta ilang giangkon ang ilang sala o sentensyaan sila dahil diretso, dili na sila mapriso. Pwede na sila ka-avail sa Pero probation. mga gagmay ng sala, ha? Oo, 6 years na yun taman ang iyang For sentensya. example, for the negative to our listeners, ang sakay na ng mga sala nga 6 years, Dahil theft, pagpangawak, kuan ka ng frustrated homicide, yun na po tayo sweatress, illegal gambling, illegal gambling, dahil estafa, nagpapalilan, reckless imprudence, kanang nakaligis ka ba? Nakaligis ka? Kanang mga away-away ng mga naglalis. Mga inaanak. Tapos pwede na sila makagawas pag makonbikto na sila or dili pa sila mapriso kung ilan na yung angkunon, under pa sila ROR or released on recognizance sa usang katawo nga sinaligan sa komunidad. under custody. Okay. Samtang under investigation na siya ROR for 60 days. Released on recognizance. Dapat bail ban. Yan sa. Makapiyansa po ka. Mao na ang iangkal sa probation. Okay, your question please, Cons. Ako lang bakit ako yun? Kinahanglan at dili na kinahanglan makondikto siya. Dili na wanay proceedings. Wala kay conviction. Kaya na. Ano na siya? Maagigit hapunta sa criminal justice system. Okay, ganun nga ang mga kanina, ngayon ang abogado, ipunan na lang kaya para maka-avail ka. Kung sa may buti lang sa butang na nanan. Kung tanawon man na nila, tanawon man na nila kung muangkon siya, kung muangkon siya, first conviction ba na niya, kung muangkon siya, wala ba siya ilain na sa una po, o kung muangkon siya, dili pa mulapas og 6 years ang iyang conviction, ang iyang sentensya. So mauna nga, tanaw sa abogado maka-avail ko siya o probation, muina lang ang kuno na lang nila. So, muli mo, ang kalainan na ang probation, ang sabi ko sa yung parol, ang probation, dili pa ka makasunod sa ganuan, samtang ang parol, kontektado na siya na nasa kasunod, dahil samtang mag-apply siya for parol, naman siya sa sunod. Okay, so anything you can add? I have to go. Alan? Okay. I-clear lang po na ako ng pag-angkon, no? Okay. Matawag na ba ang katulad ng amin o niya? Actually, ang kuwan ng gurod, kada pag-angkon bitaw. Hindi klaro. O magpapagaan na, tinuod na, no? Natabangan man mo ang justisya pahamtang in very early ang period. Anak ko, klaro man po na dyan sa mga abogado na tinuod ka dyan. Dili po sakto nga bisag dili tinuod ang buno. Dili or kay violation na po ng sa ilang. So, kana yung tinuod mo yung buno. Tinuod po na maka-lesser na sa ilang sentence. Kay ilang kitabangan magudang justice system na ito nga mapadil. Para yung pangutana nga, how do you plead? Guilty or innocent? Meron nga, guilty na lang, pero madali. Pero dili na guided doon na sa mga abogado. Abogado, Kanang mga ito ang akong tanawan ang board of parole o kanang parole ang Commission Administration
Marag ako ang maangin-angin ng hospital kung pangarala. Kaya ang parol ang probation, murag kontra sa Bureau General ang Bureau Management and Technology. Kaya ako nakita na murag ang parol ang probation, maligawag na dili masunod ito. Tato pa, makatabang mga ma-decongest ang prisuhan, pinagyan niya ang mga proseso magawa. Kaya parol, ano niyang pag-abiro provision o pag-abiro parol. Kaya kung di ba, kung magkaan siya, di ba, doon naman siya sa sunod. Kung makwalify po siya sa provision, samot na nadili. So, pero ang nagkalahi siguro ako, kasi ang under provision ka, Mga gagmay ra. totally with your family hapon ka. Di pagkakas ng nakakapasur. Kaya niya gawas doon kang managawin. Kung under provision. Productive ka and peaceful ka sa community nga makagawas, nagawas on. O gamay na pud ka na nga mga sala nga nahimo nila sa komunidad. Pero talagang doon po niya siya sa mga bukan pa rin, pagkunon ka pa, para di ko sa mga itabo dahil, hindi provision ka, mapago ka nga, makahimog lang sa tungkol kay, mura di mo tintar ka sa mga tao sa mga komunidad na makahimog ka kayo sa Kung pwede lang, maglikay na yun nga, tigil makasala. Hinaana sa ilang conditions na gihatag sa korte, nga ilang sundon. So, kanang pag-provoke, pwede naman kung sila tanaw nila nga, sila ang ihado, pwede naman sila ang mukiha. Ilang ikiha po ang mga, na sila katungod ni Ana, nga mukiha sa tawa nga, nag-provoke sa ilaa o ipatawag nila sa barangay para settle ang ilaan nga bikil. dahil hindi siya makaapektar sa iyang status isip Kaso, under provision. Dili rapod kung siya ang isumbong, dili yan ang nakatungod yun. okay, Alan, additional. Doon ka ano, no? Si Angkat na. Actually, magod, ang mga probationers, nakaragyan ko ng ilang magkatungkol. Wala ang ilang labi na ang human rights. So, kung i-promote sila, tapos na-feel nila na dyan maayo, nakakana sila advice ko na sila na yung dango ka sa justice system, eh ikaw man ang offended party na karon. Although, siyempre kami, amon dyan na silang di-advisean nga kung sa uban mga style na maximum tolerance yun. Kaya kung piling ka kung makasala kung usok, maapiktahan ang usok ng protection. Kung makasala kung usok, kung na-instructed. At actually mo ito, ang among opisina na ning kamot na kung kami investigation, kung conduct of information campaign sa community na kung pwede na ato itabangan ang katuang na isukol nga nakasala na musulod sa probation aron natatagan po nato siya kay gayunan na ma-rehabilitate na mausog. So, sa pagkakaroon ng gani, among observation, talagsa na lang na itabog. Kaya ka nang may na kung dili ka nang dumot-dumot lang. Pero kung other than that, nang dumot-dumot, murag wala na, rinil na mga sitwasyon na ang atong probationaries, atong parolees, medyo i-challenge na atong mga isuon diri sa community. Kay once nga mong atugod sa community, amo ginapakapinan ng information campaign para masabtan po sa community, masabtan po sa mga officials. In fact, magani, kung pwede, actually, pag abot na mo sa community po, mag-recruit man gani of volunteers para makatutok yun yan. Anak client. So, mo ito yung closely supervise sa iya, makatambag sa iya,
Kaya kami magod, gamay rami sa opisina, tapos layo po mi sa labi na itong hilit ng mga lugar. So, nakatutok ang volunteers ko. Nga mga mag-monitor. Mag-monitor, mag-advise. Kani mga volunteers ba kanina na under provision officer o dili o separate kini sa grupo? Separate din sila ng grupo. Meaning members sa community na willing mo hatak free service parang katabang sa mga clients na to sa community. Okay, kanang yung background investigation o kanang reintegration to the society. Like, we are talking about second chances para niya to ang naka-avail sa parole, o iwan sa probation, o iwan pa ng executive clemency. I'm just curious. Hindi ba pinigruso po sa inyo ang kaugalingon na kanang patong mo sa mga prisuhan para mag-investigate sa mga kaso, maka-avail ba ni o dili, and then pato po sa community, digin katuto ang ubang mga katawhan, mga kahibalo sa pag-acceptance no sa society. Wala ba may kanang kahadlok sa inyong kaugalingon nga kanang mga pagbubuha ba masus tinira ba akong atubangon karon dako na ba kay sala then mapugod pa lang ni ma-irritate pa lang ni ma-hinawakan pa lang ni ani madayon unsay kahamunta ang sana unsay development sa iyang pag-apply sa parole or probation kung sa karon na basi ma-engage na noon akong kinabuhi ani o akong pamilya. So, naka-experience mo ani at sa po inyo mga defense mechanism kanina nagtulog-tulog silang tumon. Si Ma'am Edna Godoy. Kami naka-experience na gud po ni inana nga murag makuyawan jud pero kay trabaho man then mosalig lang pa sa Ginoo. Nya nagtrabaho gud po ta sa insakto so mo trabaho jud ni naanap na ni ana nga inana nga naa jud ay kadelikado kay gani karong ganing bag-o na may patay nga Chief Probation and Parole Officer sa Pangasinan po dyan, naagani. Mapod na nga, naamigi na kuan karon sa Congress ang Magna Carta for Probation and Parole Officers. Pending pa na siya sa Kongreso. So, how come nga related to sa work related Dili siya related sa work. Wala pa yung kuan ka separate investigation sa NBI. Okay. Hindi man ko na po kalikayan, di ba? Kay, kanang sinagot nga, ang agrabyado nga partido, di na po kalikayan nga sometimes nga, kanang pumaw sila sa paglaong. And then, all the while ay, along the way, ma-deny. So, ang ila atong kapanguntat kamuman, kay kamuman nakikatubang nila, mo na nga nakapangutan ako nga, kung sa wala na safety, nakabayan sa safety. Pasabtong wala na mo sila before sa pag-abot na nila sa opisina, pasabto na mo sila kay naman ni Precedence Investigation Report. So, mag-investigate pa sa ilaa. Before na ani interview, bahin sa ilaang pagkatawag. So, daghan mo yung proseso ng himuon, kuhaan na mo sila ang ilaang personal development plan na ginatawag na pagpangutana sa bahin sa iyang behavioral, emotional, psychological, spiritual, vocational. Diyan mo makita kung asa iya ang diferensya. Kung asa mo target sa iya, kung maayo ba siya emotionally, psychologically, may among tanawon. So matanaw nga, na diferensya ni siya nga medyo naipagka magituhod jud or naipagka mahilabot jud siya. So, careful ni ana kahit anong partiha. So, magpatabang ni ana sa barangay officials ang among unang himuon before na mo siya kung ano unsay amo ang recommendation sa korte. Yes, Sir Alan. Pag na ng punto ha, tinuod yun ang nai-risk sa among part. Pero counter na sa pagsugod pa lang sa among investigation, iaamon na sa i-orient kung sa ang procedure. So, anang partiha, isang naman yun tinuod nga risk. Pero again,
feeling yun ingon nga daghan yun na siya nga sitwasyon kay amo na siya orient pasabto na mag-ayo nga aplikante maka privilege lang ang probation. So basta gani ang parol privilege lang dili right. So ana nga punto basta mapasabot lang nato ang tao medyo ang elementaries na gamay ra yun. Although naamo ko'y tao magudbod nga dili yun makasabot o di lang yun musabot mo nang mo naay tendency nga mo exact yun to medyo sakitan ng ano ba kasuko masuko yun bisa ipasabot na kaya sa ako nga experience na dawat yung tentre niya na tapos nakadawat ko nga nakaakipog ko nga pagsunod pa na ko sa barangay okay pa kayo pero pagbalik na na ko sanay nakaharang na boom ana ba so ana nga partihan dili po may kuha na demoralize kay ang dili lamang po kay tungod lang kay amo po ng trabaho kundi amo po ng kung sa ikita mag-aman amo po ng desire ba na to help these persons vision na medyo lain na term na din lang po kakuhan pero personally gusto mo po may nga iba mo kung sa ang sitwasyon humanitator nga kung madinay ni mapriso man lukoy kayo ay hanap ito so bahin sa race na adjot diilit yun naman sa gisulti ni CPP Original mutong nang push yun may patabang niya kung kinsay pwede makatabang labi na ang atong mga congressmen karon no kailangan naman sabay cameral committee siguro o sa kung murag na sabay cam na may nag-sponsor amo lang ang iyo sa atong congressman kung pwede suportahan nila no, nanawagan ko sa itong mga congressman kung nakabati sila karon o ilang mga advisors na kung pwede suportahan nila ang Magna Carta for parole and probation workers. Thank you. Okay, thanks so much. Ang risk danger na ang na kay kanang mga health personnel, lagi sa hazard pay, di ba po? Oo. So, parang so tawagan na kalimtan o na liban ng inyo ang dapat nga mga privileges nga maabay sa in line with your work. Kay kung sila pa dangerous mo na yung work. Dangerous. In fact, magaling na faction sa mo ang grupo sa mo ang sinan yung kay faction ay other persons na mga tauhan na mo gusto gani sila na kung pwede magdala sila o payaran na po yung ubang nga mura banggot o kuhaan ka na dili maayo sa ato ang magdala ng armas kay mura o opposite sa ato ang purpose nga atong purpose magkusog ang tao atong purpose nga ma-rehabilitate ang tao din karon mag-ikan na diba tangking ana ba no although para man na sa self-defense uta pero ma-misinterpret ako posible mo itong wala niya anak na tuntuhan na galagala o armas para sa self-defense. Alam ka, Klein, ano ba musulog mo sa mga prisuhan? Walang program nga ipag kanang maharas-haras bitaw nga sino mga anak bitaw kay murang astig po na ang dati nila dito sa sulod tapos ang kamupod nga moadto sa sulod murang po apo mo nga apprehension nga unsa ka ni ang tawanan ni astig ra po ni unsa kay mga panay or maayo ra ang treatment nila ngadto kaninyo ni anak ninyo sa prisuhan.
Okay, si Ma'am Edna una, si Ma'am Edna. Sa akong experience, maayo naman ang ilang treatment. Sunod ka rin mo sa prisuhan. Behave kayo ang mga piniriso kay tungod kami ang ilang paglaom. Then, usap po, panalitan na sunod sila sa prisuhan, pareha itong dito isa sa Ramon Penal Colony. Nakilala, daghan kayo fans, daghan na nawag sa akong ngalan. Anak, kay katulad itong mga kliyente na ako ang ibang revoke. Sila, pagka-revoke nila, kasabot sila usay ilahang mga violations. Kay pagsunod pa lang nila daan as probationer, as parody, nakagipasabot man sila unsay ilang mga conditions na sundon nga gilagda sa korte para ilang sundon. While on probation sila, sige na mo na sila nagi-punuan na mauni ang mga conditions na inyong sundon. So, pag kasala nila na conduct exhaustive investigation, pag-determine o sigurado magiging na sila magiging nakasala, bugat magiging ang salaon nilang himo. So, kung bugat ilang salaon nilang himo, kung sa probation, maghimo mi o violation report. O nga, kung sa atupod sa parol, maunang gihapon ang himuon, mauna sila nga, nakasunod sila ng prisuhan, napiso sila, nakasabot sila, natungod na sila yung mga violations nga gihimo. Sa akong paminaw, nato kong prisuhan, daghan ng niyong fans, mauna po sa akong experience. Wala yun, respetado yun kayo, kaya katulang na po yung ito, ang akong parang experience rin ako, kaya ako sa ulaw, sa aking city, na-assign magpupod, na-assign po Bukidnon Parol sa Malay Parol at Probation Office, din sa Zamboanga del Sur Parol and Probation Office number 1, din sa Pagadian City Parol at Probation Office. Kanang tanang mga jails niya, pag-adto na ko, respetado din sila din. Katong kasa, nag-bulig ako mana sa akong mana, daghang nangayo. Sa ako, hulong ka, kaya nag-ulang lang ko niya, hindi siya daghang nangayo. Ako hulong lagi kayo pagsunod lang ko. Inana na ako experience. Ako, thank you so much. Ma'am Janet, experience. Sa akong experience, malipay yun ang mga piniriso kung maadto ni sa prisuhan. Kay diha man nilang chance nga mapaabot nila sa amuang unsa ang ilaang gibati sa sulod sa prisuhan, unsa gusto na nila nga unsaon nila nga makagawa sila sa prisuhan. Yes, police. Okay, kami bang murag jail visitation ninyo nga to check kung kinsay qualified sa nga ma-apply o parol o inyo ba din siyang mandato or gusto lang ninyo siya imuon para makatabang nyo ma-check po ng atong visual? Ano na may programa tawag JM Decongestion Program. Ang ginamonitor po ni Pirmi sa among opisina kung naabami nahimo nga pagpagawa sa mga piniriso sa among pagkuhan sa parol PAO, Public Attorney's Office, sa prosecutor, doon na dito ka na connection. So, dili mo na sinasara na doon na mo inter-agency approach niya. Yes. Kisa kayo mga awat sa kayo nga siya ang kauban niya. Ang PAO, Public Attorney's Office, doon na prosecutor, ang jail, na sila. So, meaning, at least, monitor po ninyo ang population sa matag press fund. Yes sir. Wato ni sa jail kay nami info drive sa mga piniriso para makabalo sila unsa ang probation o parol o sila na ang moingon sa ilang mga abogado kung qualified ba din sila nga mag-apply og probation. Tabangan sila sa ilang abogado para pag-atubang sa korte. Kaya ang korte manggod mo man mo decide kung dito ba sila mo apply, kung sa asa sila wala ang kaso, kung dito sila ang process sa ilang kaso ba, dito sila nag-atubang sa ilang kaso, dito po ang conviction, dito po sila mag-apply o sa ilang probation ng ilang abogado. Okay, punta kita sa lokal. Dili subuang ka kay Norte, murag akong kita, di bulong ka magagapitan mo na parol probation office. Ang uban ba man, ang mga tanungsuran ba doon ay kuwat pra... Tanan tibok Pilipinas na siya. Ano ito tanang gusto din niya sa kuwat?
Ang naay province, naay city. Pero kanya itong 25 ka mga munisipyo. Wala. Under na sa Buanga del Norte, ang Rizal, La Libertad, o ang Sibutat under sa Dapitan. Ang Mutya, Polanco, at Pinyan under sa Dipolog City. And from Katipunan, paadto dito, under na siya sa Buanga del Norte, Parol and Provincial. So, mga doon caster. Okay, Alan. Bahid na ng sa part sa Zamboanga del Norte, ang Siyokon Subugo Sirabay, Baligyan, under na siya sa Zamboanga City Parol and Provincial Office. Kay Ulman dito. Tapos ang dapat makayo ang Zamboanga del Norte nga jurisdiction, muto nga nahangyo mi sa national office na magtukod mi o sub-office sa Liloy na mukater dito na area. So sa pagkakaroon na tayo sub-office sa Liloy, man by probation officer, tapos pasalamat ko una-una ni Mayor Felixberto Bulando, nagka-classmate manggutod na aming ihatagan kung maayo dito office, the condition, tanan, no, na complete o kuhan, ihatagan na yun may staff para makatabag sa aming operation dito. So, with that, na-lessen ang kabukaton sa trabaho, dahil na effective, dahil mo, ang effectivity sa amo, ang effectiveness dahil sa amo ang office dito, na-improve. No? Kay compare na wala isang office ang dito. Okay, thank you so much. Atong ipawang ko nga pangutana, tubagon naman sa to commercials, local application sa Buanga del Norte, Dipolog City, Dapitan City, sa last year lang, 2014 or 2013 to 2014 lang. Unsa kadaghan na ang kaning decongestion program ba? Unsa na kadaghan na ang napagawas ninyo through parole and probation and executive clemency ba? And then unsa po kadaghan na ang pulipon dapat na medyo naluwag-luwag ang prisuhan. Unsa po kadaghan na ang nipuli man po? Muna na ang dili makita sa ibang sa uban na na-judge epektibo kay ang programa, no? So you will answer that one after our commercials, no? So magpasalamat kita sa Janus Marketing nga namaligya sa mga spare parts sa lain-laing klase sa mga sakyanan sama sa Isuzu, Suzuki, Kia, Mazda, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ug uban pa sa ubos lamang nga presyo. Ang Janus Marketing ipanagiyahan ni ABC President Honorable Janus Yu. Nahimutang sa Quezon Avenue, Dipolog City, telephone number 212-1148. Mao ka na ang Janus Marketing. Dahil salamat na ito kang Honorable Senen Orbis Angeles, ang atong Vice Governor, Presiding Officer sa Taguriang Panalawigan sa Zamboanga del Norte. Thank you so much nga ito kang Honorable Julio C. Napikit, Presiding Officer Pro Tempore sa Taguriang Panalawigan sa Zamboanga del Norte. Thank you so much nga ito kang Honorable Romulo P. Suliva, Chairman Committee on Finance and Appropriation sa Sangguniang Panalawigan sa Zamboanga del Norte. Dahil salamat nga ito sa J&P Fruit Nursery and Camper Dealer, ang maligay sa fruit seedlings sa Tabero Reservoir Price, ang fruit nursery na himutang sa Barangay Linasan sa lungsod sa Polanco, nilaliwigan sa Zamboanga del Norte, na maligay usap sila sa mga lampers. Nahimutang sa Barangay Galas ang J&P Lumber Yard, Indambay sa Dipolog. Ang J&P Fruit Nursery and Lumber Dealer, yung panagihan ni Mr. Porfirio ni Cesario. Dagang salamat na ito kang Attorney General Jojo Lapigit, atong City Councilor sa Sangguniang Panlungsod sa Dakbayan sa Dipolog. O ingaman na ito kang Pedro Nelson Velasco sa Department of Environment and Natural Resources sa Santa Isabel, Dipolog City. Thank you so much nga ito kang Mr. Geoffrey Sayas, ang ato ang Community Environment and Natural Resources Officer sa DNI, Santa Isabel, Dipolog City. Nga ito kang Mr. Muhammad Hasan Adjo, nga ito Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 sa DAR, Santa Isabel, Dipolog City. Nagasalamat nga ito kang
Ma'am Nato Rayubay, ang atong Assistant Provincial Schools Division Superintendent sa Department of Education sa Zamboanga del Norte Division. Daghang salamat ngadto sa NGCP, pinaagi kang Miss Elizabeth Bichay Lagaga, ang atong Corporate Communications Affairs Officer, NGCP Cagayan de Oro City. O last but not least, daghang salamat ngadto kang Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA, o kang Roger William and Jennifer King sa Alma County, Northern Ireland. Kauban sa kita sa atong mga bisita sa Butaga gikan sa Parole and Probation Administration, law sa Department of Justice. Kauban ni Mr. Jose Alan Santillana, ang ato ang Chief Parole and Probation Officer sa Zamboanga del Norte, kang Ma'am Janet Riquina, ang atong CPPO sa Dakbayan sa Dapitan, o ingatan si Ma'am Edna Godoy sa ang atong CPPO sa Dakbayan sa Dipolog. Kauban ato ang panis nila sa PIA, si Paul Suda, absent na itong mga panis o bakit. O, kaya niya ano, nangabilang ito ikan sa pista sa Dapitan. Diba? Pista ba na hapon? O, so, naghanap kaya dito na po sa birthday sa ako ang kinapusgan ng amiga na si Cynthia Cabrera. Okay, o si Edmar Cabrera, Engineer Edmar Cabrera. Okay, back to our discussions, ang atong nakaungkol ng pangutan na ganina, mao nga, yes, arita sa atong statistics kung tinawag ba dyan. Kaya mayroon ba ito, change the congestion program, reintegration of our inmates to the society, giving them second chances, no? To reform. Wala ito, humanitarian efforts. Yes, balikbayan program. So, kung sa epektibo ang atong programa, ilalong sa Parole and Probation Administration, ilabi na kining jail decongestion program. Kasi alam sa Tiliana? Actually, takot juga siya ikatabang sa atong gobyerno, sa atong community, kung ilabi na kayo sa mga family, mga pamilya, sa mga generation o mga convicted persons. Kung ang number ng atong history last year na may 159 clients, 34 parolees, 125 probationers. Now, i-compute natin na sa ilang daily budget sa prisuhan, dako yung kay nagkatabang sa atong pamilya. Ay, sorry, sa ato ang gobyerno. Tapos, kaninga number po nga 159 persons. So, 159 families po na natabangan kay they are earning man na sa pagkaroon. Breadwinner man na sila. Tapos, kung ang usa ka member sa community ma-effective, productive, makatugang po na siya sa development sa ilang community. Kaya kana po sila, among ginanggi, instructed na namo nga apil kung sa mga kupang buhaton sa community. Aside from living a normal life, gi-require din na namo sila na mo-attend o mo-participate sa mga community work programs. So, gi-require na muna sila to render community work service. Aside from individual community work service, naabot many time nga as a group, conduct me of tree planting, conduct me coastal clean-up drive, apil ng brigada eskwela as a group. So, kung atong iskutan ang naabay contribution, takot yung kay contribution. Kung ang number ginoon ang atong iskutan, sulod sa jail,
dili dyan tayo na ito appreciate. Kaya mas daghan man ko ang musulod kaysa mong gawas. Kay, kay ang population siguro karon sa sulod sa jail. Taas-taas mo sa drugs. Tapos, ang drug cases, dili naman ko maka-avail sa probation. Except katong ilalang section dito na nagbaton lang sila katong mga drug paraphernalia kato posible na sila mag-probation. Pero katong position of sale wala Diyos. So, muna na dili kayo ma-appreciate sa kakaroon. Labi na po kay wala na po'y nakagawas na drug cases sa parol. So, ako Yes, additional information kang Ma'am Juliet Regina sa Capital City. Parte sa Dapitan City, ang jail decongestion program namo, kanunay gina siya. Every month, at least twice a month may gaadto sa jail. O amo po ipahibalakon ang Public Attorney's Office bahin ang mga pinaliso nga gusto nga mo-avail sa probation para sila ang mo-action dito po sa korte. O ang korte po, maging po sila speedy trial para po madali ang decongestion dito sa jail, sa Dapitan. Muna siya ang among himuon pero kung mag-jail decongestion ko. Tapos naaman din po yung mga pinaliso dito sa Dipolog, kay grabe naman kapuno ang Dipolog, ipang balhin karon sa Dapitan. Oo, labi na katong Pwede ba na nga mabalhin? pwede siguro sa ilaan nga, sa jail nga, ilaan nga BJMP. Kaya pareho naman sila BJMP. Katong nahitabo ba sa Dipolog? Nga po nagkuhan sila, nasamong dahil sila, na mga grupo-grupo, so ilang gibulag, gibalog Dapitan ng mga hanggang naisog ka itong mga, gibalog karon sa Dapitan. Una siya. So, si Ma'am Edna Godoy sa Dipolog City, senaryo natin yun. Sa Dipolog City Parole and Probation Office, regular po na among jail congestion. Kay kinahanglan namin po na kinahanglan na sa among quarterly report na mo, ang adyo jail congestion. Una, pero lang, mas gamay rin yun ang gawas kay sa musulod. Kaya ato ba na nga kuanan kay dili man po talaga po maka-avail o probation katura man na siya minimum aka ng maximum ra nga 6 years ang maka-avail o probation, so limited yun ang maka-apply probation. Pero pag bisita na mo sa jail, kung pagkandak na mo info drive, aware ang mga parents, so kung sa'y angay buhaton o angayan ba silang ma-probation, kung di ko na mo buhaton ang jail congestion, di mo bisita, di mag-info drive, wala silang kalibutan na hapit na lang nag-expire lang sa letters kay sa una naman ito akong nai-area ba, dinig-diring assignment na pag ito sa Musor, hapit na nag-expire ang iyahang penalty, isintensya na siya, although kabay yung sentence, 2 years sa maximum, wala yun siya ka-avail of probation, kaya wala yun siya kalibutan. So, importante ang pagbisita sa jail, na makasabot sila, ugun sa DI ang probation, ugun sa gina siya, para kami po, mo-refer man na silang abogado, hanapin mo tabang sa idaha, usay ganun, mag-tumig jail, magpuyo naman ng power lawyers, kanang sa mong info drive, kay para kung di ka sa mua, ipasa din na mo sa Paulo years mo na akong ibuhat ma'am sa mua. Okay, stigma. Yung sa ninyo pag-prepare ang usang ka inmate na di mo suffer og stigma, pagbalik niya dito sa sosyedad, sa komunidad, na accepted siya sa iyang komunidad. Tigil siya, yaga-yagaan, bugal-bugalan na, bantay mo, kay balikbayan na ba na, bantay mo, kay piniliso na ikan. Ay, diyan pa rin ka lang kay, diyan ka lang kay, piniliso na ba na ikan, anak. How do you prepare sa
ani ang mga sitwasyon ani niya nga dili siya matuklod pagbalik mo ug saon tungod kay gibugal-bugalan sige discriminate sa society na stigmatize siya. Si Ma'am Eva Godoy. Sa mga kabarod, o nagpapalapag information drive sa community, asa sila kapuyo. Kaya para makasagot sila, usa ang trabaho sa Parole and Probation Office o sa mga programa para ang tao iligawa sa jail, makasagot sila ba kinahanglan imbis ilang inon paubos imo silang tabangan para ilas mo sa kayo sila nimo ang mga community members makasabot niya mao po na namin mga volunteer probation aid diha sa community puyo ang client kay mao man na sila ang lead community resource kay sila makatabang yung pasabot ito sa mga silingan sila ang mahimo nga kanang duolon sa kanang among client kung may problema nga para din sila kayo din na ang client nga dili gyud siya makasala pag-usap masabtan ko ang iyang ang pagawas niya ba para sa kabag-uhan na ay support ang community mao na akong ginahimo sa mo ama. Additional, Ma'am Chair and then si Sir Jose Alan sa Tiliano. Tungod kay community-based ang ilang rehabilitation, no? Duha gud na ang sa sulod sa prisuhan, rehabilitation gyapon na siya, pero naa sa prisuhan. So ang amo rehabilitation pero naa sa community. Oo, ibalik sa iyang pamilya para makatabang sa iyang pamilya, pangitan adlaw-adlaw nilang panginabuhian ug ibalik sa ilang mga silingan na maayo o produktibo ang iyang kinabuhi. Una nga, ang mga siling, before siya mag-ausot sa komunidad, mao na nga, gina-investigate na mo, nag-collateral information ni sa mga silingan o sa mga barangay officials para makatabang niya kung gawas nyo na siya sa komunidad. Okay, additional, Mr. Jose Alan sa Tiliano. Ako ang opisina dyan, no? Bakit ang partina? Pasalamaton dyan, no? Sa among mga gitawag na volunteer probation aid. Sila ang representative dito sa community. Sila ang nakatabang yun. Sila yun ang alter ego dito na mapasabot sa mga katauhan nila sa ilang kabangay. Kung mahimo ato yung tabangan, dili ito nato na ilang tabangan o doon kay pinaagi ni Ana, kanagod sila, dili na dapat i-treat nga sana Danger sa society. yeah, kay makatabang man sila sa development sa community kung ilan yung tabangan. Una nga, one of the reasons nga naagit may volunteer probation aids sa community. Are there instances na ibalibaran yan dito sa community, inyong prepare ang komunidad na mauni sa Tapulano, mubalik na rin, kinakahabil ni paruli na siya or provisioner na siya or nakahabil siya sa executive clemency. Kami pa instance na ibalibaran sa komunidad kay imigrahan na niya, iparilocate ka na siya sa pamilya? Sir Alan? Na no? Daghan daghan yun. Kundi, na mga instances. Yun ay nakita mo. Na naturado na siya. Ano yung reason? Ang upang reason, hardened yun. Hardened na yun nga mga criminals. Na-experience na mismo kami ang igsuon, ang inahan, dili yun mudawat. So, ana nga instance, napitapod nga sa iyang record, na-enjoy panahon na balibaran na dyan. Tapos, kung balibaran siya, asa man siya punta? Wala sa pamilya. Actually, kinahanglan magud sa kuan kanang correction treatment sa sulod sa jail or prison. Na yung person na kinahanglan dili na community based ang effect dili na effective ang community based treatment sa iya. Institutional na yun dapat ang treatment.
na ay instances niya hinana. So, ang recommendation na mo, denial. Ay, Pero si, yes, yes. mostly ka namang mga paroli. Oo. Pero siya mismo, dili niya mabawag nga, dili siya accepted sa community, even his family. No? Kaya makademoralize po sa mga, wala po to siya sa mundo. Oh, yes. Kaya labi na, wala na mga balikan. Yes, Sir Alan. Actually, magod, kanang nga mo ang investigation reports, confidential na. Correct. Confidential na. Kung as far as probation is concerned, courts, di ganita ng taga-court siguro makabasa na. At even ang lawyers gani, dapat mananggit sila sa court na makabasa sa mga reports. Kay dili jud maayo na-expose tong mga tawhana nga mga informants sa unsay ilang istorya. Abo ba sila kung dili dito sa mga criminals sa among nag-apply ng probation sa nag-apply ng parole. Kay negative ang ilang ba, ma-endanger mo ba ang kinabuhi ko. Kanang, I'm just curious also, kanang cases like rape, incestuous, o kanang sexual harassment, kay it concerns the family, di ba? Outright yun. Nga, mudawan siya, makabil ba ana na kuan, aning nga mga programa, executive clemency, parole, o kanang probationary? Makabil ba sila? Kay, magkakaroon ka ng family, hindi daw na kay rapist na, hindi daw na nila kay kuan na siya. Crimes against chastity. Akam Janet? Sir Alan? Actually, na ako'y instances nga gidawat, no? Ilabi na ako dealing incestuous o rape na committed sa other person, family. Actually natin mga parolisa na sa pagkakaroon. No? Idawat din siya. Dawat sa pamilya. Sa pamilya mismo. Naanak siya. Although rare kayo ang katong mga incestuous rape, kay marag sa istorya na ni Deputy Administrator nagato Uyumon, no, ang sa diha nga murag dili kayo gina-consider na sa Board of Pardon Center basta incestuous, kay grabe na mga kayo na nanayo. At least, you know ba, kay naganda mga factors good, kay basta na lang, kanang ubang ka mga pamilya, di nga, ato pa-apply na ito ni si Tapulano sa kuan, si parole, or sa probationary, or ato i-apply ng executive clemency. Ang kasama pag sila daan, nga dili pwede, dili qualified, no? Ang sa ka-inmate, no? Para na. Pero, dili sa atong local level, kung sa mga kaayo, Dapitan, Dipolog, and the province, kung sa kaayo ang mga kaso na-involve ang mga inmates natin nga naka-avail ni ato ang jail congestion program, labi na ang kaning parole and probation, executive clemency. Dapitan, una, Janet, Nakina. Sa Dapitan, nagbawa yun ang kaso dito, naginutod man nila good. So, magkihaayo dayon, ganang mga iba-iba, mga lalis-lalis, kawat, sweatdress, kana sa Dapitan nila nalagay. MTCC naman dito sa Dapitan, Municipal Trial Court, na ITC, sa Dipolo, na kanang mga ITC branch 6, 7, 8, 9, 10, pero ginagmay ra kaayo ang mahatag dito nga kaso. Mostly, naagin sa MTCC sa Dapitan ang kaso nga ikahatag. So mga ginagmay ra yun ang kaso ang amoa sa Dapitan. Okay, thank you so much. Dipolo City, Ma'am Edna Google. Sa ako, lain ang kaso na illegal gambling, na rape nga na convicto sa lower offense, nga na acts of lascivious business na lang, kanang mga ikap-ikap lang sa lubot, halok, anak ba? Mga idana. Kay kuhaan mo na siya, dahil mga na lower offense, then na ako'y homicide, sa kanang libak-libak, daghapon na sa kuha. Daghan na siya, kay bisa ginagmay lang ang kaso,
Dahil isa nga na, isa nga nawag ra o mangga baron, ano na siya. Kaya nga nga, wajib bawas ang kaso sa Dipolog City, sige yun, kasangka. Okay, the province, Mr. Jose Alat sa Tiliana. Agis sa ako doon sa katapos sa agis katapos sa area, no? All of the above. Except sa crimes na katong sa drugs. Tapos katong dili qualified katong crime against public order. Ako lang dugang na no na ang crime against public order kanang crime direct assault, tapos kanang disobedience to persons in authority, mo na disqualified to apply for Dahil na itong gulo. probation. Okay, ito yung itong gulo. Tapos crime against violation sa election law, disqualified na. So, other than that, all of the above ang Sabanga del Norte Parole and Probation Office. Pero, kahit sa mga paroli, ang mga kaso na murder din kasagaran. Drugs, gamay na lang ang drugs hindi man kayo ginatagaan tulog parol. Okay, Pons. Okay, nagis ko pag doon, kaawat, libak-libak. Ang parol, probation office, consider na po niya, ipabalik ko na sa barangay resolution, hindi ko rin hindi ko rin, mula ang akong nakita, ginamit rin mo, ubos na siya kayo, na pwede pa na mayroon sa barangay. Inyo ba i-consider rin mo ang barangay justice system kami report before mo, wabot pa sa kaya sa matagaan ng trabaho na supposedly, mahandulan naman sa barangay justice system. Okay, Sir Alan. Sa ako pagsabot, kung naabot mo kanina sa court, hindi ka na din sa barangay. Kay duty bound na doon ang barangay LGUs na may ilang criminal justice system code, appeal mo doon na sila. So, ilan ang function, so, kung maabot na ganun sa court, ang akong presumption na hindi ka na sa barangay. Wala lang yun na ma-sita. Then, in fact, karon gani na tayo mediation board. In fact, gani na tayo mediation board. Maayo na nga dihim sa ato ang Supreme Kung Court. sa mga mediation board, yung trust fund, naanatanan niya topic, no? Pati yung school daw, para may sa pinipit, sa ato mga naminaw ka ron. Mag-jelas, explain what is mediation board. Sa may isa yung mediation. Kasama niya siya sa mga proseso sa restorative justice, mediation, immediate ang nakasaang husay, naagaling na sa barangay, katarungan pang barangay, wala siya. Sa KP na ang tawag nila sa barangay. Pag hindi makaya sa KP mo, wala siya nga ipasaka na sa korte. Fiscal. O magpadaga na daw na siya sa fiscal o sa korte na dahil ayat na mo abot sa amua. Muna siya nga, kanang mga ginagmay, wala na niagi gina siya sa KP law sa ubos sa barangay. Ano yun? Napreso. Dahil, doon isa. Dahil natin o probation, natin o parole, dahil o executive clemency. What happens to the piansa? Either property or cash, di ba? Sa probation, panalitan ni piyansa siya, ulatan nila nga mag-grant ang ilang probation. Pag mag-grant ang ilang probation, maato na sila sa korte o makuha na nila ang ilang piyansa. Wala kayong deduction. Wala deduction. Wala. Sa korte wala sila na magbayad. Thinking ba nga, dididak ka na siya sa penalty or damages. Mawala damages doon sa na, di-award sa korte nga to sa kontra o basta.
Wala. Wala na. Lahat ko itong ilaan na Ano ba yung na, let's face it, tungkol sa kapikis pa na, ano ba na, ang mula sa titulo, kay Piansa, ang mula sa cash na 5-6 para ipiansa, no release o kwarta ang pamilya para makapiansa. So, katungko siya nag-earn, kung siya interest, full ba na mabawi sa tagtungod ang piansa? Yes, full na siya nga makuha. Yes, Mamita. Pero sa kuang case ba, ang nasa kuan, ang iyang bail ban, naman siya damages dito katong acts of lascivious business. Pero gisapon siya, ito dili ingon nga, ikuha dito, so inan siya na, dili rin ba din mo i-release imong bail ban nga 20,000, among idili ni ang uban kay amo o gihatag sibi ang 12,000 dito sa katong victim niya ang ilala ang case. Doon sa province, Sir Alan. Actually, no, parehara na siya o sa kanang level sa city, province, parehara na siya o procedure, parehara o policy bahid sa kanang bail, parehara. So, parehara sa city o sa province na i-release na po niya po na siya basta ma-approve na probation. Kada mo apply sa parole, probation, executive clemency, tama sa prisuhan tungkuan gusto mo apply, dahil kamorya at tunito. Kung sa patang mga requirements, ano nyo lang, mga palabinos na mga papilis, anak, sa may pwede anak nga mo comply. Authorized ba sa kinsa sa pamilya o kinahanglan po authority gikan sa piniliso nga kini siya ako mama, ako asawa o ako banan mo'y authorized na ko nga mo'y mo hikay sa akong mga papilis kay naman man nga kinsa man ka ikadawa ko kay unsa may relation ngadto sa tagtumon. Sir Alan? Actually, no, labi na ako ng priso sa DJMP run games. Nag-appreciate ko sa DJMP kay nag-assign yun sila of personnel para mo masikaso atong mga papers labi na ko wala ang katungod wala sila kapamilya nila sa community kay Tagalayo, no. Ana nga aspect saludo ko ana sa DJMP, no. Tapos wala i-prohibit ko sa imong process. Actually magod ang labi na probation, ang mga lawyers ay nag-process at napapilis siyempre in coordination sa nagtungod unang na. So dili kayo wala ka nakita na problema na butangan. Tapos sa bahin sa parolis kaya lagyo mo to ang penal funds na to sa buwag na to. Tapos ang probation officers ikamot ko na kami mismo mga yung sa courts kaya ang mga records na naman sa courts ang requirement na information judgment kami na mismo mga sa courts. Ako lang klaro, luna mo ko'y kananaw sa tawag natin registration fee, kung baga ba, para sa mga client, no? Nakakay bayro nun. Kung dili, atong sabdan, libre din ko nga i-offer na programa sa atong gobyerno para matabangan ang atong mga piniliso, nga makabagpo siya ang kabaligon, nga makauban niya iyang pamilya, aron mo po sa ilang pamilya. Doon na ba yung balay runong ini? Ato lang yung iklaro sa atong naginaw. Kahit isa mo ang opisina na agad may ginabutan nga pahibalo sa gawas sa among opisina. Kasi na fixers. No, fixer, din. Dito yung pahibalo nga ginabutang tamo nga libre ang among servisyo. Ano na, libre na ang pag-apply sa probation. Okay. Asa alam, sila natin si Ma'am Edna Duli. Kami doon, no, kasi God yun na ang kaya naka-experience ko sa unang ang ibaligya dyan may. Pero
sa entrance, apang entrance sa opisina, dako yung kaya ng utang ng ito ang serbisyo sa probation libre. Kung kinsa tong ipangayuan o ipabayad, mo report lang sa direct sa among administrator sa Manila or sa Chief Probation and Parole Officer. Tapos, naapag yun, aside sa amo ang among gibutang na libre, gibutang na ano itong no fixers kato kwan sa civil service sa araw-araw o naapod mo na doon sa among atubangan sa kwan. So, sa pagkakaroon, no, akong i-reiterate para sa listeners na to, sa community na to, nga wala yung bayad, bisag a single centavo ang mag-apply sa probation o sa parole. Kung kinsa ang ipangayuan, kung kinsa ang ipabayad, palirugan, paibalaan ang mga chief probation parole officers, kung di ba direkta yun sa mga administrator, no, sa Quezon City. Thank Yes. you. Ato lang i-emphasize kay ngano daghan man ko gusto ko mo tabang pero bahos lang no ay ang mga pamilya labi na itong mga inusilting tao nagikan sa mga kabarangayan dili ka ba lang magpasikot-sikot o sa mga opisina kay labi na kay mangiulawon no nga pati katubang so naay mo pa mo representa mo na mo voluntaryo dayon pangayuan dito og daghang okay, gasto kay nangayon sisiyang ko ang ibaliga ang opisina. So, dapat nga malibawa na, ikan mismo, no, from the horse's mouth, sa itong mga bisita ng puntaga, nga libre ini nga programa sa gobyerno. Of course, mubayad mo sa mga papilis na inyo, kamo mo yung pasiro sa uban pa, kaya hindi isapin sa opisina, kanahin yung obligasyon. Pero ngayon mo nga nangayo ang taga-parole and probation administration office, administration, pili na nila trabaho. In short, yes, wala yung SOP. No? Kay itabangan naman gani sila, kaya haron matigayon, tapos pangayuan pa, kilkilan pa sa mutabang, mura dilit na maayo, no? So, yes, mamit na duloy. Bali ana, ang servisyo sa probation wala yung bayad. Ako, gamping ko, dugay, naging nga panahon. So, kad papagsukod na ko sa probation, nag-amping ko sa akong buong mga na nakabayad. Kami, pro-model yung sa kami, may good example sa mga clients, manang gamping dito sa akong dumog. Pero ako, nabiktima ko na, while I was assigned ng Pagadian City, late na ko naibayo ko kayo na-transfer na kayo, direct transfer na to ang akong client. Nagipagayuan na ay 2,500 para sa processing ko sa papili sa probation. Unya, amo ang alam gidala kami, mabiyag ang hanggang nga ganahan ko mag-input drive kung asa ang munisipyo nga ako ng area of jurisdiction mag-input drive dito ko kay aron may balugin ang mga pinalisan na lang nga walay bayad, walay mabiktima. Muna, dili sa Dipolog City so far, kaluoy sa Ginoo, wala dyan na nakitabo dili nga kanang naay nga complain noon or na ako'y naduggan. Kapitan City, Panchunin, sa Kapitan. Sa dapitan, maruhan lang hapon, doon nagyapoy mahibalo nga ginabutang sa among opisina nga libre doon ang servisyo sa parole and probation. Okay, Pons. Ako rin din sa provision ba? Kung under provision ka, naka sa community, kung sa mga kayong tangganan, sa katao under provision niya, iyan sunod, iyan i-comply para magpabilin siya o kanyang mas responsible na pagka-provisioner. Kung sa may reglamento o ang tangganan sa mga provisioner. Ang korte maghatag og mga conditions nga pagasundon sa usa ka probationer. Pag mag-grant na ang probation nimo, adunay mga conditions. Ang una, sa pag-report within 72 hours sa opisina sa imong chief probation and parole officer. Sunod po ang pag dili ka magbalhin og pulo kung unsa imong address nga ginahatag mao dito ka ang imo ang address nga pagapuy-an.
Kung mulay ka po ka sa laing lugar, mananghihig po ka sa opisina, magpahibalo. Kaya naaman tayo Kasi traffic. ko na manangit nga, kwanto mabot sa tugkad siya. Adala sa abroad. Happy purpose na mabutang abroad. Di ba sige na nababalik? Kaya ano to? Well, may holy patron of the Lord. Are you free to travel Yes. out of the country? Yes, basta kailangan doon ay papel nga pag Kung sa may assurance na mabalik siya. Kaya dapat mo na rin, report na ito na mag-report na gapon siya sa physically delivery. Dili, physically, pero na siya mail-in report na ginatawag. Kay sa salita nito sa sining, di ba? Sa Amerika, o na dakpon sa Liz Marcia, kay mahilig ka sa mga parole conditions, wag ka na report nito kada bulan, wag ka na report, absent ka, so imo mahilig mo ang parole approbation condition, so dakpon ka. Kanang na-requirements, sabi na ka nang magusto ka ng trabaho. Pero ka nang bakasyon siguro, murag lisod na siya. Dili na siya dali-dali nga maaprubahan. Kanang magpanarbaho So, sa ako abroad. trabaho, ako din emphasize sa ato for the sake of our listeners. Nga naman makaatuman sa abroad kung manarbaho, kung sa mga ilang skills nga na-acquire sa preso pa sila, and then naka-avail sila ang nga program parole, probation, o executive clemency, nga maabot sila sa abroad. Kung sa may himas gobyerno. Pareho anan sa kabalo sila na skill sa carpentry, mason, gusto sila moadtog Saudi or sa Middle East na countries, pwede na namo sila matabangan sa pang naka-probation sila nga naabot sila dito nagatrabaho o saan nila pag-report sa AMOA. Doon na. So, ipagawan tayo no, pagbuwan sa ato ang mga kliyente, no, sa ato mga inmates. Yes. Ipagawan tayo para lang yun sila nga mo balik sa society, magpagpo sila kaugalingon to kay di mo nagdato yun na i-discriminate, no, nga nakasalak sa katilingban, forever na na-stigmatize. So, itagaan yun ko pabor sa gobyerno nga ulan po, ihapon ang ilang kaugalingon. Magpahibalo daan na sa korte, ma'am, nga siya nga mo abroad, magpahibalo daan na kay pagitaon, magpuna sila kung malanghig daan na sa korte. Ang court na Approval, yes. Okay. Kung ang isang katao under probation, pwede mo mag-biyahe gawas para manarbaho. Does it follow na ang isang katao under probation, pwede mo mag-biyahe siya sa kalugar, tuloy siya at tuloy siya ang trabaho? Pwede, sir. Kana, mananghig yapon ka sa korte, naagi hapoy court order nga mo transfer siya of residence. Tungod siya pagpanarbaho. Waon siya damo kung sa iyang trabaho dito lugar, o sa siya, ba? Asa siya mapuyo, sa iyang kapuyan. Okay, additional information, Sir Alan. Actually, Magod, kanang biyahe, na tayo requirements na usahay po, siyempre, ang probation officers, kamoy na-investigate, kamoy na-supervise, so kailan ka. Tapos, ikaduha, na ako yung requirements. Pananglitan, local, maadto, Quezon City, magpadala mi og courtesy investigation sa Quezon City. Katinood ba ni nga kaning kumpanya ha nag-offer o trabaho ani. Tinood ba ni nga kaning kawana na existing kay ingon siya nga sa ila siya mupuyo. Inana. So naagi hapoy paagi nga ma-assure na to nga naarang yun ng kawanan at tinaraw na yun. Okay. Okay, hindi pala offer lang ko. Culpability. Kung pananglitan, sa unang bagay sa iyang pagbagay sa tudan, tinaraw pa siya. Dahil yung later part, murag nawingi kaniyang pagkatawa. Siyempre, naglaing siya. Hindi mo siya sarap pa. Dahil, siyempre, pagkita siya sa mga. Dahil, hindi na siya makitaan. Kung sa obligasyon, kung sa tulbagon sa parolan, probation officer na muli, medyo tumigal para makabalin siya tulad. Naabay yung obligasyon. Sige, pang-end ka.
Kanon man ang panangitan dire sa liga sa Dipolo. Oh, gibalhin ako dito sa Dapitan. Kaya ito na po yung arila ta silingan. Oh, sa Dapitan. Local Unya, ang pagbalhin ako, kung magbalhin pa, i-transfer na ang control, ang control sa court man na. Ibalhin po ng supervision dito sa Dapitan City. Mura na siya ba nag-asawa, control ang supervision ang ibalhin. Then karon kay, ako may recommend ato din, karon na, ang control, ang talong sa Dapitan, bahala na si PPO Genetrikina, o siya na ato may maghimo violation report ba ka o ato na sa iyahan. Mama na na. Siya na. Ito naman niya ang supervision, ang control sa court naman po nga jurisdiction ana. Okay. Anything you can add? Last question before we wind up our program. Ay, iban ko kaligay, ang hapit naman alas 11, no? Ato pa rin ang sitwasyon. Okay? Doon ay mga fixer sa gawas, doon ay nagpahimulos. Naapapulit ninyo nga, sir, pag-awasan ko, paapila ko, pa-avail ko ani, mag-qualify ko, i-approve na ako ang application sa kaning parole probation or kananaang executive clemency. Tagaan ka na ko house and land. Or tagaan ka na ko trip to Japan. Trip to Hong Kong. Di ba ako po yung mga rich, na cliente ninyo. Have you come across the scenario, gano'n po yung hungong ninyo na kuwan ba, kanang padhuno, na dagkong tao po sa katiliban nga, ipalimit mo pagawas anak kayo, tagaan ka na ko trip to kuwan, to USA, tagaan ka na ko house and lot, o tagaan ka na ko cash deposit nga 1 million. Napapot, umangin na gunoy sa Dipolo, din si Ma'am Jeanette Regina sa Dapitan, and din si Sir Jose Alan sa Tiliana sa province. Based sa ako experience, ang katong isa for termination na to, pero gumikat kay gamay na siya grado, wala siya kasabot, gusto na siya ma-terminate. Ingon siya na ako, ma'am, pwede ma-terminate na ko, ma'am. Sige lang naman, baligyan mo na ako ang kabayo. Hatag yun ako, hala na sa kabayo, ikaw din ako. Then, ako, ang hingay, di na ka kinahalan, magbaligyan si mong kabayo. Basta kay, ang among opisina, ligyan mo dawat o kwarta, para dyan, kada lang mag-terminate ka, kung abot ang imong termination period, magsabit yun o report sa court nga para makumalagin ang imong probation period. Mato ang first na ko na-encounter. Ang ikaduha, based on experience niya po, itagaan ko daghang porta, daghang isa ka sobre, o wala na lang po tag-awa ang porta, nilang ko, kani kay bribery na ni, kay balo ba ka na, pwede ka na po maipapriso, tuloy aming pag-bribe mo na po. Kay, kalois di mo, naabot na lang ko, 28 years na po sa probation, basta kay dito ko, magpahayong kwarta, o di, yun, isang pagkakasa, di kumahayong kwarta. Abi na ko, ingayong ka nga, sino ko na cash ka ng kabayo lang ako. Ang Jeanette Regina sa Dapitan. Sa ako experience, wala dyan pa kusukan sa ako wala pa kusukan na nag-offer sa ako ang inana nga kwarta o unsa. Kaya ako nang pasagtod sila una nga inana ang provision unsa ining himuon. So far wala pa din, ma'am. Sa province, si Mr. Jose Alan sa Tiliana, kay Gamhanan man, ilaghan pa kayo kay province God. Lagyan politiko. Okay. So far, wala po ko naka-experience anak, no? Ako na-experience na kay ilog ko, duha ka po manok. It happened dito sa Kalawit. Ang akong gihing mo, akong gihing na nag-apply mo. Sige, ihawa ng usa. Tutua kay atong kanundungan sa mong pamilya. Kanang usa, ibaligya, ipalit o bugas. Inana ang akong na-experience. Ang ako nung nadawat, death threat. At ito ako na-mention sa una. At sa earlier na Sa walay politiko nga, ni Dol ko ninyo nga, pwede makapagpay ni siya, ato i-apply ni, ay paboran. Ako ni siya, ako. wala pa ko although na nag-follow up for himself, pero siyempre, dili yun imong nga pa-apiktar ka. No? Naadyo na din ato na ako naka-experience ko na
na naadyo politiko nga mo doon. Pero ako ino lang, sa gilang ay nagkandak kami yung investigation. Nung ka nga nagpadala doon may ang wala. Kay dili. Taman sa may mo, ako ginagalikaya na magpadawong yung politicians. Correct. So, maayos ka na, no? Nga ito na ibawa na, nasayra na to, ang function, ang role sa parole and probation administration nila sa Department of Justice kay kasagaran, wala man yun ang evaluate nga nangaday na nga opisina, no? So, sa inaot sa karon nga nalamdagan na kita sa itong nauna. Good morning ato ka, Mr. and Mrs. Fortunato Rigan Jr. atong former provincial warden sa Zamboanga del Norte o iyang asawa nga si Ophelia, si Magnolia ilang anak o katong ilang apo nga kinakusgan. O yung man si Jocelyn Isulga, good morning. Si Helen Amore sa PGSO, si Elsa Puipa sa accounting office, good morning also. Aron din kumawayan ako. Ako mga greetings sa mga friendship, no? And atong party words kita sa itong bisita, kaya wala tayong panahon. We start off with from Kapitan City, Ma'am Janet Riti na atong Chief Parole and Probation Officer. Daghang salamat kanino Ma'am Edith sa kapihan sa Dipolog o sa mga organizer sa PIA. Daghang salamat o sa inyong invitation namo diri nga nagpahibalungit sa amo ang role diri sa komunidad ug sa ang pag-avail sa probation and parole. Ug daghang salamat po sa nagpamati karong adlaw sa kapihan sa Dipolog. Okay, ulit again, ha? So, isa niyo mga programa na bago, pwede mo i-time, ha? Check na lang ko. Si Ma'am Edna Godoy sa Dipolog City. Daghang salamat, daghang yung kayong salamat, Ma'am Edith. Ako yung million of thanks. Sir, daghang salamat sa paghatag na mo o kagayunan din sa kapihan sa Dipolog, no? Sa tanang mananaw, karon o nagtanaw ining amo aning kapihan sa Dipolog, daghang yung salamat kay nalipay tayo ko na karong adlaw gitagaan ang libot tayo nakashare aron mas masabtan ang programs and services sa parole and probation administration nga aron mapadangat ngadto sa katawhan. Thank you kaayo and good morning. Great na imo husband. Good, anak. Good morning, Mr. John Godoy. Huwag sa akong anak, niya uban ka na ako, nasa atbang na, kay naman po siya sa media, sa Radyo ng Bayan, Tango. Mayong buntag po niya. Okay, yakapig salamat. Bisa katabi na kadawang na dyan. Ang last but not the least, ang natuang nakusgan, si Mr. Jose Alan sa Piliana. Salamat sa kapihan ng Dipolog, sa atong manager sa PIA, si Fons Roda, si Ma'am Edith, o salamat po sa LGU, no? Sa mga tanan sa Tibok, sa mga Norte, labit na ni Gobernador Roberto Oy, kay supportive kayo sa opisina, tagan niyo computer, tagan niyo file cabinets. Ni Vice Governor Senatang Ilesbot, no? Kung dili makaabot sa convention sa last April sa Zamboanga City, ang mga volunteer probation aids, no? Ipahulapin niya sa iyang sakyanan kung napagyo pa kapit driver. Ang board member Oy sa 3rd District, Venus Oy sa 3rd District, ay tagan niya po niya sa filing cabinet. Ito si President Guria, ang former exhibition member. Ang ipulihan ni Honorable Roger. Ang ilugaran, ang filing cabinet. Si Roger. Nag-lisod pa rin kong pagkita sa data. Kaya, hindi mo kami kaharap ang butang mo ang files. Ni Mayor Poma sa Butalan. Onisimo Poma sa Butalan, no? Kay appeal yun siya sa usa ka session namo dito sa Circle of Support. Si Mayor Felix Berto Bulando sa Liloy, gwapo kay ang opisina gihatag sa amo ang
sub-office. Tapos gipagamit po niya venue para sa mga rehabilitation activities. Ingon man ni Mayor John Henrik Balicer, very supportive. Salamat. Sige kung doon niya kayo para matakdan ko niya pagkagawa ko. Grabe kayo siya ka-active, no? At sa Christmas, daghan siya gihatag. Ngani ang usa ka chiki, wala na namang makuha na lang. Na-stay check. Oo, na-stay na lang. Nakatulang kong Oo, pasaling siya doon, no? Tapos yung support po siya, hatag siya niya po ng financial support sa mga volunteers ito. Si Mayor gusto mo igiya po sa Katipunan, very supportive. In fact, gitan na si Pipi Orgina dito, dito siya malibot ni si Pipi Orgina kay sige po siya support ni si Pipi Orgina dito. Ni Mayor Sibot, no, sa Sindangan. Boise, kung sa tanan ng mga volunteers, no? Kung wala sila mag-listen to me, no? Padagad sa munisipyo. Thank you. Okay. O, magiging lang po good morning ato sa akong kinapusgan ng mga parenthesis. Si Sabalorba, Golol, Morhina, o gingon man si Fe Santillana Angeles, na mga kinapusgan na hermana ni Agawit Alang Santillana. Good morning ato kang si Angela, na naginaw kabutalan mo sila ni. O gingon man si Ariel o si Arnie. O gingon man ni Lady. So, sa kanin, sponsor na? Okay. Nagsusugat. Ako po siguro man gusto na akong daon rose dito sa balay. O akong tulog na anak na sunod simana mamalit na po na sa okay naman ako na mamalit na po nagigigan. Kaya ito ang eskwela, si Alfie o si Rosamond. Kaya kung kinakusgan ito araw man sibigan o man muli. O kumasa niyan congratulations sa kuna Pinabayo Festival po dito sa Munao, particularly sa Sumapuro Kakao, sa pagpamulo ni episode na po si Manny Kagawa at Manny Laurente. O sa tanang mga membro sa maong team, congratulations sa inyong nanggong kadaugan kagahapon. O daro ka ng loob sa itong barangay Mahimutan. Thank you so much, Points Roda. Ato na yung congratulations na po kang Apple Marie Agulong atong ang tourism officer sa Dakbayan sa Pintan, no? Congrats ni Muli Apple, kay Pipo kayo ang pagsaulog sa Pinabayo Festival 2018. O kahit manino yan nga kinapusgan sa mga special Alimar Roda Pero. Alam na nakapag-start na Pintan. Ito lang kita kasi birthday gapon. So, before anything else, no? Sunod, kunin ko po, wala sa kay Kapihan sa Dipolog, ha? Music lang sa tank ay pantawing o Tagaytay City. Oo, malaki ginawa, no? Ang ako ang batch na ito. Silantes, de Jesus, Camino, Ragahan, So, mga ito ni Wednesday po ni Mugikan, ni August 3, that is Monday. But, pagbalik na po, sunod Domingo po, that will be August 7 or 9, basta next Sunday po, ang ato ang book na, ang ato ang Kapihan sa Dipolog, ang Tagalan Transportation Office. Manakupay sa mga checkpoint, mga plaka na nag-expire, mga rehistro na nag-expire, abangan kay Mangdakot, pero ba po sila, no? So, i-confirm na lang po silang chok-chok marunong na rin. So, kini sa mga tayo ito ang nangangalang ako ang host sa Kapihan sa Dipolog. Ayan ka na Happy Sunday! God bless us all! Salamat kayo kang tax number, silver kayo ko, hingaman si Daniel Johan sa istasyon. Pagkakaroon ng glory. Studio, kayo kita ulit. Thank you so much. Dahil kayo nakapagyan sa Balik ko pa. Pwede nyo ka mag-picture. Gusto mag-picture, di ba?